Good morning, good morning, good morning. Kain tayong talapia mga totot. Yan, may katropa pala tayo dito. Nag-voluntary surrender siya dito. Actually, tatlo sila, di ba? Tatlo sila sa warrant. Yung dalawa, yung isa nahuli, di ba? Nahuli kasi magbe-verify sa court. Yung pauwi na siguro, nahuli. Yung pangalawa, dapat kasama niya dito. Lahat ng tiwala kay Chef, ba't yung asawa? Dumiretso dun sa sa ibang court. Pero okay lang, ganun pa man, paros din naman po yun, mga katotot, no? So, ang hangad lang naman namin is ayusin yung problema nila. Saka siya lang naman talaga nagme-message sa akin. Banggitin ko pa pangalan mo. Tapang ko yung pilik mata mo. Huwag ko na takpan. Paano makita yung asawa mo? Magalit yun. Hindi, okay lang. Okay lang. Alam naman po nila wala kang kasalanan. Ang kinasuhan kasi sila ng robbery under Article 302, Paragraph 1 of the Revised Penal Code po natin. Ayon sa kwento niya sa akin, mas masahod ka ng mga 60,000 60,000 man. 60,000 naman. Pinagbibintangan sila na nagnakaw ng used oil ba o mantika? Mantika po. Gamit na mantika. Used na cooking oil. Ilang litro? 10 container po. 10 container. Tapos ang dala yung truck nun is yung Siphoning po. yung bilog. Siphoning. Yung bilog na Hindi siya pwedeng buksan kasi baka sumilaw. sumabog. Oo, baka sumabog. Pinagbibintangan sila na sila daw ang nagnakaw kasi nakatambay sila doon. Tapos Paano po kami? papalipas ng oras, ninakaw doon nila sa Container. container. Ibig saan mo na may ilalagay yung mga totot, di ba? Sana doon pa lang nakita na nila yung ebidensya, no? Ako, para sa akin personally para sa akin hindi ko kasi pwedeng yung magiging desisyon ng korte. Pangunahan, di ba? Pero ganun pa man, para sa akin, personal view ko, from the first place na sumuko siya sa akin, di ba? Actually, halos lahat sila gusto nila sumuko kasi alam nila sa sarili nila, wala silang kasalanan. Para sa akin, hindi talaga nila ginawa. Tapos pangalawa, nasan yung evidence, di ba? Paano mo sabihing robbery, may ninakaw kung wala namang nakitang ebidensya? Di ba? Para akong judge, di ba? Hindi, ako, personal opinion ko lang yan, point of view ko lang yun. Pero siyempre, hindi natin pangunahan yung korte. Diba? Eto, nanonood ka pa sa akin palagi, no? Nanonood siya sa akin palagi, pati yung utol niya pala. Grab driver ko yan. Shoutout sa lahat ng grab driver. Kaya siya sa akin sumuko ng voluntary surrender. Nung una, nagpapa-verify lang siya Nagpa-verify lang siya. Message na po ako. Message. Tatanong-tanong lang siya, ano ba magiging ilang taon makukulong ganito, ano ba ibig sabihin nito. Nagtiwala siya, binigyan niya yung pangalan niya, binerify ko. Nagkataon, meron mga totot. Diba? Pero sabi ko nga sa iyo, karamihan na sumusuko sa akin, 100% na didismiss yung kaso. Bakit? Kasi may anting-anting ako, swerte daw ako. Kiskis ka sa buho, kiskis ka. Yan! Utangin lang yan, laya ka na tomorrow. Pag hindi bukas, sa isang bukas. Basta ka papabot na Sabado-Linggo. Pero ganun pa man, di ba? Tinuro ko naman sa inyo paano mag-bail. So may karapatan pa rin siya mag-bail. So, ako, talaga mga totot, sa tingin ko talaga wala nang kasalanan. Kasi, ano ba mga requisite ng robbery? Di ba? Dapat mayroong na-recover na ebidensya. Kasi kung testimony lang mismo ng witness sa hawakan mo, depende sa testimony at depende sa pangyayari. Di ba? Lalo na kung ang kaso nun is murder siguro, maaaring tumayo pa yung witness lang. Salita ng witness. Pero yung sa pag nanakaw, yung araw mismo yun, oras mismo na yun, nag-witness siya tapos asan yung ebidensya, wala namang nakuha. Kung talagang yung araw mismo, yung oras yun, nakakita mo na ninakaw yun, ba't hindi na-recover yung ebidensya? Tatawa rin po ako ba't hindi niya nakuha mag-picture o mag-sumo? Oo. Kasi alam nang bawal Oo. Ba't kailangan niya pang sabihin sa ano niya ako? Tatari kami kasi kala ko mabait. Dapat pinicturean na lang kami. Kasi alam naman po niya bawal yun. Anong oras pa lang, dapat alam na niya nanakaw niya. Kasi walang tao alam naman po niya. Caretaker sa dun siya. Tapos eto ba, yung pinagparkingan nila ng truck nila para magpahinga, nasa tapat mismo ng CCTV. So kitang-kita na, hindi talaga lumalabas doon sa loob ng sasakyan, di ba?
Sa tapat po ng CCTV ng barangay. Barangay sa ano? Tapos sa tapat din po ng CCTV ng magkabilang. Ng company. Oh, di ba? Eh, So, saka ako, kung masahod ka ng 60,000, kaya pa, ikaw tanongin ko, gagawa ka pa ba ng kalokohan? Pero ganun pa man, dahil kahit sumuko ka sa akin, kailangan kong banggitin o sabihin sa iyo yung mga karapatan mo, ha? Pinabasa mo naman na to, di ba? Ito yung warrant mo. Sabihin sa yung karapatan mo, ha? Di ba ikaw si Jimbert Santos Ariela? Kinasuhan ka kasi ng robbery under Article 302 Paragraph 1 of the Revised Penal Code ng Municipal Trial Court ng 4th Judicial Region ng Carmona, Cavite. Ito ay nilagdaan ni Presiding Judge Camille Joyce Elcero Carranza, Tatangan. Sa ngayon, sabihin ko sa karapatan mo, ikaw ay may karapatan manahimik ka magpasawalang tibok. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa isa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatan kumuha ng sarili at tapin ng pinagkakatiwalaan ng tagapagtanggol o abogado. Kung ikaw walang kakayanan, ito ay pagkakalusin ng gobyerno. Naintindihan mo? Ikaw rin ay may karapatan magpatingin na magpasuri sa iyong sarili at tapin ng pinagkakatiwalaan ang manggagamot ng doktor. Kung ikaw walang kakayanan, ito may pagkakalob sa iyo. Okay? Ito, kopya mo na ito. Ha? Alam naman nila siguro kung saan sila pupunta doon para sa pag-aayos ng piyansa mo. Alam naman nila, di ba may hawak ka naman ng papel yung nakaraan. So, yun. Bibig lang siya. Bibigyan ko sa Hindi, kahit sa pangawa mo na yan, ano yan kumbaga, pangano mo, souvenir. Bago ka pumunta ng Hong Kong, tama sa Facebook. Hong Kong Longan, yan mga to. Yan ha. Ano, okay lang talaga sa'yo? Okay lang po. Iba-vlog ko pa? Okay lang po. Vlog ko, Hindi na po. wag na? Okay lang sa'yo? Okay lang. Kasi gusto niya rin malaman ng mga tao yung nangyari sa kanila. Yun, Pwede mabot sa taas. Oo, nadiin sila sa isang kaso na hindi naman nila ginawa. No? Yun nga talaga masakit. Di ba? Kaya nga ang batas natin is nakapiring. Di ba? Hindi naman alam ng batas kung sino ang may tama o may mali. Ngayon, malalaman na lang yun pag nasa korte na. Tama po. Sa trial, di ba? Sa mga ebidensya, sa mga testigo, sa mga dapat tignan ng mga bagay-bagay para malaman ang katotohanan, ha? Ganun lang po yun, ha? O, ganun ba mga totot? Kapi-kapi muna tayo. O, kilala nyo ba to? Ha? O. Police Lieutenant Colonel Paul M. Sabulaw. My boss, my daddy, my kumpare, and now will become my worshipful master. Kuyang Sir Paul, Makasa Sabulaw. Sir!